Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Kamo tuloy na Bisaya. Kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon. Mga kababayan, meron lang po akong bigyan ng reaksyon, komento at iparating sa inyo ang magandang balitang ito. Bakit? Actually, good news at bad news po ito. Mga kababayan, ang mismong Israel ambassador na si Ilan Floss, no? Ambassador po yan ng Israel and Philippines. So ngayon mga kababayan, nagbigay po ito ng statement or pahayag. Naglabas ng statement ang ambassador ng Israel at Philippines. So ang sabi niya dito, Israel is defending itself and we have a lot of air defense system that are operational. Unfortunately, of course, we do have missile that did hit the targets in Israel. We have a lot of foreigners in Israel, including Filipinos, and we are giving the same safety measures that we give to Israel to foreigners and Filipinos. Ngayon, mga kababayan, ano nga ba ang mensahe dyan? According sa Israel, marami daw silang pangdepensa para sa mga pag-atake ng Iran sa kanila. Meron silang pangsalo sa mga missile na hindi makakadrop sa lupa, sa ere pa lang, sa bugna. Kasi yun po ay tinatawag lang Iron Dome. Ngunit mga kababayan, nagbigay po ng opinion si Pangulong Bongbong Marcos dito kaya nakapagsalabas ng statement itong ambassador ng Israel sa Pilipinas. Nakapagbigay siya ng mensahe na hindi daw niya hindi pababayaan ng Israel government itong mga foreigners including the Filipinos. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos ay nanawagan na nakakabahala po. Marami pong Pilipino dyan, mga OFW, almost 50,000 plus po ang mga OFW sa Israel na nagtatrabaho, no? So nababahala ang Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit mga kababayan, itong pagkabahala ni Pangulong Bongbong Marcos ay binabash po ng mga putang inang DDS na supporter ni Duterte. Ano nga ba ang sabi nila? Bago daw si Pangulong Bongbong Marcos manghimasok sa gulo ng Israel at Iran, make sure daw muna ni PBBM na maunlad ang ating bansa. Dapat daw unahin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagmura ng bigas, karne, gulay, at ano-ano pang bilihin sa ating bansa at taasan daw ang sahod. Kasi nga daw mababa ang sahod at mahal ang bilihin. Dapat yun daw ang unahin ni Pangulong Bongbong Marcos kaysa sa makisali dyan at concern sa gera ng Iran at Israel. Ngayon mga kababayan, dito po natin mapatunayan na talagang bubo po talaga itong mga DDS. Kaya nga po concern at nanghimasok si Pangulong Bongbong Marcos at nanawagan sa embahada ng Israel. Kasi concern si PBBM kasi marami pong Pilipino na OFW na nagtatrabaho doon na maapektuhan ng gera ng Israel at Iran. Kaya nga po nagbigay ng statement itong ambassador ng Israel na ang sabi niya, Israel is defending itself and we have a lot of air defense system that are operational. Unfortunately, of course, we do have missile that did hit the targets in Israel. We have a lot of foreigners in Israel, including Filipinos, and we are giving the same safety measures that we are give to Israelis, to foreigners, and Filipinos. So, pantay daw kung gaano kasipti ang bigay nila sa mga Israelita, ganun din ang ibigay nila sa mga foreigners, lalong-lalo na sa mga Filipinos. Pero ang mga kababayan natin mismo, mga DDS na bubo, edi sana, yung mga DDS dapat sa Israel, yan dapat ang mga matamaan ng missile. Kasi mga bubo yan. Pinutakte at pinuna nila si PBBM na bakit daw manghihimasok si PBBM at concern pa daw sa gera ng Iran at Israel na dapat daw unahin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahirapan ng ating bansa. Yung problema ng ating bansa, mahal ang bilihin, taasan ang sahod, mahal ang bayarin sa kuryente at tubig, yan daw ang dapat ang unang atupagin ni PBBM. Hindi nila iniisip, kaya concern si Marcos kasi maraming Pinoy doon, including the DDS OFW na kahit alam ni PBBM na hindi naman siya binoto ng mga DDS sa putang ina mga bobo na yan at sana masabugan ng missile yung mga DDS na OFW dyan, na binash pa nila si PBBM.
na instead daw na mangialam sa gera ng Israel at Iran, unahin daw na magmura ang bilihin at taasan daw ang sahod. Mga tanga lang, di ba? Sa tingin nyo ba, mga DDS, kung walang Pilipino sa Israel, mangingialam ba si PBBM dyan? Hindi. Bakit? Bakit manghihimasok ang isang bansa na wala namang kinalaman sa gulo? Kung wala kang concern sa isang bansa at kung alam mo naman sa sarili mo na walang mga kababayan mo dyan, wala ka nang pake, madadamay ka pa sa gera nila. Kaya nga po, concern si PBBM kasi ang daming Pilipinong OFW dyan, including the DDS na bobo. Okay lang sana kung mga loyalistang Pilipino lang ang uuwi, yung mga DDS, hala, sige, bahala, mabumbahan kayo dyan. Mahulugan kayo ng missile dyan. Matamaan kayo ng nuclear dyan. Kasi bakit? Wala naman kayong future, DDS kayo, mga bobo kayo eh. 'Di ba? So, bukod doon mga kababayan, ito pa, bukod dyan sa mensahe ng naturang ambasador ng Israel na si Elon ba yan? Elon Floss. So, ito mga kababayan, bukod dyan, ito, merong tatlong government official ng Eastern Visayas, no, na natulog sa may tinatawag nila ditong bomb-proof bunker. Ito, tandaan niyo, tatlong opisyalis o government official sa Eastern Visayas na nasa Israel ngayon natutulog sa bomb-proof bunker. So ngayon mga DDS, anong sasabihin ninyo dito? Hindi pwede maging concern at hindi pwede manghimasok si PBBM kung ito mismo mga opisyalis ng gobyerno na nandoon na mismong natulog sa ilalim ng bomb-proof bunker. Tapos puputaktihin ninyo at sabihin ninyo, unahin mo, murahin ang bilihin kaysa unahin mo mangialam sa gulo. Hindi po nangingialam ang presidente. Ang sa kanya po, concerned lang siya sa mga Pilipino na kahit DDS yung mga nandoon iba, kung ako kay BBM, bahala na yung ibang DDS dyan, mabumbahan. Total DDS naman yan, hindi naman loyalista. Pero wala po sa isip ni PBBM yan. Bakit? Iba po ang utak ni Marcos Jr. kaysa sa utak ng mga bobo at putang inang DDS. Basahin ko lang itong news. Sabi dito, tatlong government officials sa Eastern Visayas nagtatago sa bomb-proof bunker sa Israel. So, tatlong municipal mayor mula Eastern Visayas, tatlong municipal mayor mula Eastern Visayas sa kasalukuyang nagtatago sa isang bomb-proof bunker sa Israel sa gitna ng pambubomba na may kinalaman sa sigalot sa pagitan ng bansang Israel at bansang Iran. Kabilang sa mga stranded na opisyal, sina Barugo Leyte Mayor Aaron Balais, Lawaan Eastern Samar Mayor Atin Mindros at Hindang Leyte Mayor Betty Cabal. Nasa Israel umano ang mga opisyal para sa isang study visit tungkol sa urban sustainability at food security. Ngunit, ito po ang nangyari, mga kababayan. Ayan po sila ngayon. Nakita nyo naman. Tapos ngayon sasabihin ninyo, bakit manghihimasok ang Pangulong Bongbong Marcos? Ayan nandyan po yung tatlong mayor. Ayan po yung bunker na kanilang tinataguan. Ayan po, dyan po sila natulog sa ilalim. Ayan marami po sila. Ayan pa, nakahiga sila ngayon sa kama. Mga Pilipino po yan. Di ba? Tapos sasabihin ninyo mga DDS, bago si PBBM manghimasok sa naturang kaguluhan ay dapat unahin ang bilihin, unahin ang mga pangunahin natin sa bansa. Concern lang si PBBM kasi may mga Pilipino doon. Kung walang Pilipino doon, kung ako kay PBBM, bakit ako manghimasok? Hindi naman tayo kasali sa gulo na yan. Kayong mga DDS, dapat kayo yung ibala doon sa missile Dapat kayo ang ilagay doon. Or sa madaling salita, kayo na lang magpresidente. Mas may alam pa pala kay mga putang ina kayo Tignan nyo, saan kayo nakakita ng DDS na yumaman? Wala. Bakit? Kasi matalino, pero ang katalinuhan ginamit sa kalukuhan, hindi sa kaayusan. Yun lang, ang reaction ko, mga kababayan. Di ba? Napakaklaro. Wag syunga, wag tanga, mga DDS. So yun lang. Maraming
Salamat po.